Isang lesbos na illegal sa expressway, bit-bit na motor, ang lakas ng loob na humataw dito. Eto pa, hindi pa nagbayad sa toll gate si SPO2, ang kanyang kabulustugan, caught in the act. Naispatan ng T3 ang motorsiklong ito na may plakang 31110Q na bumabiyahe sa South Luzon Expressway. Napitikar ang aming kamera dahil sa regulasyon ng SLEX. Mga motorsiklo lamang na may laki na makina hindi bababa ng 400cc ang pwedeng tumakbo sa expressway. Pero ang motor na ito, isang modelo na may 150cc lamang ang makina. Nang aming beripikahin ang plaka ng motor sa LTO NCR, nalaman naming nakarehistro ito sa isang Emilio Marcada Adige na SPO2 ang rangko at nakatalaga sa Eastern Police District. Sinubaybayan namin si Adige hanggang sa lumabas ito sa Sukat Exit. At pagdating sa toll gate, aba dire-diretso lang si jail officer na hindi nagbayad. Jail Officer Emilio Adige, paano mo ipaliwanag ang video ito? Hindi ba dapat maging isang halimbawa ka sa ibang mga motorista? Ano naman kayang iyong magiging alibay dito? Meron ka bang opisyal na lakad kaya nakalimutan mong magbayad? Sagot! Okay, nasa linya nating telepono si Chief Superintendent Miguel Laurel, District Director ng Eastern Police District. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Okay, sir, kung napanood niyo ho sa video ng T3, yung hong isang pulis ninyo, si SPO2 Emilio Adige, nakunan ho sa may South Luzon Expressway, nagmamaneho ho ng below 400cc na motorsiklo na bawal. At saka pangalawa, nakita ho ng T3, hindi ho nagbayad sa toll gate. Ano hong inyong masasabi rito? Actually po, magmula noong 17 hanggang 20, Mark Howell na po siya dahil hindi po siya nag-report sa duty. Ngayon, kaninang umaga po, sinomon siya ng ating investigation and kinuhanan na po siya ng statement niya para doon sa complaint na yon. Sir, may tatanong lang ako, pag ganun ho ba, pag nag-awol na ho ba, parang lamig na ho ang... sabihin ho natin yung PNP sa mga medyo nag-aawol. Dahil hindi na ho sila parang pumapasok, hindi na ho agresibo ang pagtugi sa kanila para makita ho yung kamalian na ginagawa. Hindi naman po kasi ang kung nga po natin, pag minark natin siya na awol, he is being charged administratively. Doon po sa una, doon sa awol niya. Pangalawa, doon po sa offense na ginawa niya for as long as a complaint will be filed. Tol. Sige, okay. Okay, sabi. Sige. Sige. Okay, well sir, total, anyway, sabi nyo, awol na, pupursue nyo naman ho siguro ang kaso na yan. Kami ho nagpapasalamat sa inyo. At sana naman hindi nyo ho titigilan to. Opo, kaya nga po kanina umaga, nag-report siya. Pero mark absent po siya ng 4 days, so that is tantamount to simple neglect of duty. Okay. So may administrative case na po siya doon. And then pangalawa po, yung kanyang ginawa na kung lalabas sa investigasyon, mapiprecharge ulit po siya doon. Okay. With that, sir, kami ho nagpapasalamat ho sa inyo. Sa susunod ho, sa uulitin. Opo, maraming salamat din po sa inyo. Samantala, babaeng tumakas sa amo sa Kuwait, ating sinagit at ang mga negosyong banta sa kalusugan at kaligtasan ng mamayan ipinasara po ng programang ito. Hindi halos makatulog noon sa pag-aalala ang pamilya ng OFW na si Leslie Valerio dahil sa kalagayan niya sa Kuwait. Isang buwan na kasi siyang nasa Philippine Embassy doon matapos tumakas sa kanyang malupit na amo. Kaya sa T3 na dumulog ang kanyang pamilya at mabilis pa sa kidlat ang aming naging aksyon. Schedule po siya for flight for repatriation. This coming 20 of April sa Saturday po yan. Makakauwi na rin, Mrs. Mas mabuti po. Salamat. Sa airport na namin muling inabangan si Leslie. Habang nag-aantay, kitang-kita ang pananabik ng pamilya sa kanilang nawalay na ina. Kaya't nang muli nang magkita, walang mapagsidla ng kaligayahan ng pamilya. Maraming salamat po sa pagkakatulong sa pagpapauwi sa misis ko. Sa mga Tulfo Brothers, thank you. Pero hindi lang yan ang happy ending naming balita sa inyo.
Dalawang pabrika na naging banta sa kalusugan at pasakit sa mga residente ang naipasara rin ng T3. Mismong si Mayor Sherwin Gatchalian ang nagpasara sa ABK Enterprises na nagsusunog ng gulong, na ang usok ay perwisyo sa mga residente ng Barangay Lawang Bato. Maraming salamat sa TV5 at sa T3. Sa Quezon City naman, closure order din na naging hatol ng Quezon City Hall para sa pabrika ng plastic sa Novaliches na naging banta sa mga kapitbahay na residente. Sa tuwing magpapagana kasi ang pabrika ng kanilang mga makina, ay kumukurap ang kuryente sa buong komunidad. Nais ko magpasalamat sa T3, TV5. Matiwasay na kami magagamit ang aming mga kasangkapan. Umasa po kayong palagi nyo maasahan ng T3, pampamilya man o pangkomunidad ang inyong itutulog na problema sa amin. Mga tol, nais natin pasalamatan yung bumubuo ng karaban ng Oh, DJ. yeah. Yan, mga staff natin sa karaban. Saludo tayo. At yung mga ahensya na nandun na kaagapay natin. GSIS, Ang dami nila. SSS, Doon sa kaso ng OFW na kauwi dito. Ayun. Si Mr. Josepino Torres na OWA, Deputy Administrator. Salamat, sir. Magaling yun. Tsaka wag natin kalimutan yung bunsong kapatid natin. Si Kuya Mon. Si Kuya, bunso eh. Ay, hindi, si Bunso. Si Bunso. Very charismatic. Ayan, si Mon. Mr. Mon Tulpo. Nais ko rin po pasalamatan yung HPG po at saka yung Land Transportation Office sa Flying Squad na sinamahan po kami sa caravan namin ng Sabado. Maraming salamat po. Yan din po ang PAW at saka yung Rescue 5. Maraming salamat. And sa pamunuan po ng SM. Maraming salamat po. Ayun. At syempre, yung Wanted ho, mamayang pagkatapos ng Pinyos. Pinyos. Napapanood po yung Wanted. Ayan. Malamang issue. Ang issue natin. Basta panoorin na lang. Okay, sige. Surprise! Yan po ang 30 minuto action. Wala mismo hanggang magandang hapon. Ako po si Rafi Tulfo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Ako po, Sir Erwin Tulfo. Hanggang bukas mga kapatid. Ito ang Padera Serbisyo Publiko T3. Ang bumangga, lima! Bungan ng bayan, ang tunay na sandigan. Mahirap o mayaman, walang kinikilingan. Estado